Tumawag na para mag-switch sa DirecTV. Sa DirecTV, ang buhay laging steady. Kayo po ay nanonood ng kauna-unahan at kaisa-isang locally produced daily show na tungkol at para sa ating mga Pilipino. Nakakatuwa pong isipin na yung mga kamag-anak, kababayan po natin na may mga edad na ngayon po ay dapat nagpapahinga na sila katulad ng mga guests natin kanina sa ating programa. Very active pa rin po sa ating community. In fact, naglunsad po sila ng tinatawag na Bantay Pilipinas. And I hope you support their program. It's also nice to know na yun nga pong mga kababayan natin na kahit na busy tayo sa ating mga pang-araw-araw dito sa Amerika, nagkakaroon po tayo, we are making time to help our other kababayans here in the States as well and also to improve the condition of our kababayans in the Philippines. Pero speaking of yung mga may edad na nagbuwis ng buhay katulad ni Gat Jose Rizal, pag-usapan naman po natin at kamustahin natin ang ating mga lolo, ang ating mga Filipino-American veterans. We always talk about them on the show. We talk to them on the show. At kasama po natin ngayon, once again, Arturo Garcia of JFAB, Justice for Filipino-American Veterans. Hello, and welcome to Kababayan LA. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, pero maganda ba ang balita na, o pangit ba ito na balita? Ano bang klaseng balita ito na ilalahad mo sa amin ngayong hapon? Unang-una, kagabi, pinasa ng Carson City Council ang resolusyon para suportahan ang resolusyon para sa mga veterano sa kanilang pakikipaglaban for total equity sa U.S. Congress. They will send it to all congressmen in the Philippines. At sa Biyernes, ang Justice for the Filipino-American Veterans at ang Migrant Heritage Commission, pati ng AWARE, Association of Widows, will file the class suit against the Department of Veterans Affairs for 3 reasons. Okay, ano po yung mga 3 reasons na yun? Unang-una, para ibigay yung pera ng 17,000 denied Filipino-American veterans. Okay. Number 2, para mabigyan ng benepisyo ang mga widows dahil ayon sa ang lump sum, ang binigyan lang ay yung mga buhay. Okay. Hindi binigyan yung mga namatay. Okay. At ikatlo, para mabigyan ng benepisyo ang mga balo at mga legal heirs dahil ayon sa batas, walang provision para kung halimbawa namatay na yung balo o yung veterano, hindi alam kung kanino pupunta ang pera. Walang provision doon. Alright, umatras po tayo sandali. And for those who are not very aware, familiar with what's happening in this case, no? Not too long ago, the Filipino Veterans Equity Compensation was passed, yung FVEC, kasama yan dun sa ginawang batas sa Kongreso. But only 15,000 lump sum, $15,000 for U.S. citizens and $9,000 for non-U.S. citizens ang naibigay. So yung unang kaso nyo is para dun sa mga na-deny. Why were they denied of the lump sum? Yun nga ang ubod ng kaso natin dahil ayon sa Department of Veterans Affairs, ang kulatilya o kanilang requirement, dapat ang veterano ay kasama sa Missouri list. Okay. Ang kinukwestiyon namin ay Missouri list dahil ang Missouri list ay nasunog noong 1973 at 20% lang ng listahan na nandun. Kaya ang nakalista lang doon, 18,000 Filipino-American veterans. Okay. 250,000 Pilipino ang nagsilbi noong World War II. Kaya karamihan sa mga Pilipino wala doon sa Missouri list. Pero how is this going to happen when yung mga nakatanggap ng lump sum, I believe, pinapirma sila ng quit claim? Yun ang sa tingin namin, kailangan ng pagbabago sa batas. Okay. Kaya dahil doon, meron kaming ikaliwang estratehiya, ang pagpapasa ng bagong batas para mabigyan ng full pension ang lahat ng veterano at benepisyo para sa mga balo. Kahit na natanggap na po nila yung lump sum nila. Sa tingin namin, hindi yun ay ang powers ng Kongreso ay plenary. Ibig sabihin, tapos na yung batas na yun. Kaya kailangan ng bagong batas para mabigyan ng benepisyo, ang tunay na benepisyo, yung tinatawag naming full lifetime pension ang mga veteranong buhay pa. Which is, nung umpisa pa lang, yun talaga yung pinaglalaban natin. Pero Tito, hindi ba parang nag-waiver tayo no, sa conviction natin? Kasi sana, hindi na lang natin tinanggap yung lump sum at tinuloy natin yung laban. Pero nangyari ngayon, tinanggap natin yung lump sum, pero backdoor, lumalaban na naman tayo. Kasi mahirap na kung ano ibinigay ng batas, kailangan natin tanggapin. Kasi kung ibabalik mo yung pera, kailangan ng mga taong pera ng kagyat. Lalo na matatanda na yung mga veterano natin. Kaya ang ating slogan nun,
kunin ang pera, ipagpatuloy ang laban. Ang laban. Kaya tinutuloy natin ang labang ito. Gaano At hindi ito salungat sa Kongreso. Right. Dahil sabi nga natin, ang powers of the Congress is plenary, Tapos na yon pansamantala. batas. Oo. Kaya bagong batas ang ipinaglalaban natin. Gaano po kahirap makipaglaban naman para sa bagong batas na ito? Meron na tayong suporta ni Congresswoman Spire ng San Francisco at ni Mike Honda ng San Francisco din, ng Bay Area, at susuportahan tayo ng mga iba't iba. Kamakailan lang pinuntahan natin si Congressman Becerra at nagkaroon tayo ng delegasyon kay Congressman Pilmer. Si Senator Yee also joins the fight for, At full equity. At sa Assembleya ng California, nagpahayag na ng suporta si Lilandi at yung City Council ng Daly City at ng Carson ay nagpahayag na rin ng suporta para dito. Magandang mga balita po yan, and I hope in the coming days you can come back and update us on what's happening, especially after the case has been filed on Friday. Patuloy po ang ating laban at patuloy ang ating pagsuporta sa ating mga lolos. More power to you, and thank you for what you're doing for our beloved veterans. Maraming salamat din sa inyo. Magbabalik pa po ang Kababayan LA. Don't go away.